ang nagulat ng ibalandra ang isang dambuhalang nilalang sa tumpukan ng isda sa barangay na Pindan sa Taguig. Talaga namang, there's something fishy going on. May matatalas at matutulis ng ngipin, pahaba ang katawan, na may mahaba at malapad ng ngusong maihahalin tulad daw sa buwaya. I wonder, isda ba ito o buwaya? Ang malabuwayang isda na nahuli sa Taguig, isang uri raw ng monster fish na kung tawagin ay alligator gar, na inaalagaan naman ng mga monster fish keeper dito sa Pilipinas. Bakit siya tinawag na alligator gar? Hindi naman siya alligator. Kasi yung kanyang nguso, parang alligator. Laki pala yun. Paano nagkaroon ng monster fish sa Taguig? Ang giant isda, nahuli raw sa ilog ng mga isdang si Melvin. Namamantay po ako ng alas 11 ng gabi. Natakot nga po ako noon, kala ko po kasi buhaya at napaahon pa po ako. Dahil bago yung itsura nito, parang mga nakiusyoso na para matignan kung ano nga bang klaseng isda yun. Kasi medyo unusual siya na parang mahabang katawan tapos parang alligator yung kanyang nguso. Ang alligator gar, lumalaki ng hanggang 10 talampakan ng haba at kayang tumimbang ng hanggang 300 pounds. Amazing! Ang natural prey nila, yung kinakain nila, ay mga isda at hindi sila lumalaban o lumalapit sa tao. Nakawala yan, dating alaga, nagkaroon ng bahan, umoverflow ang pond, maaaring nakakawala siya. Kwento pa ni Melvin, hindi rin daw nagtagal ang dambuhalang isda matapos maiahon sa ilog. Naglabas na kami ng anunsyo at announcement lalo dito sa mga pangingisda namin na kailangan ng doble ingat pagdating sa ilog, sa pamimingwit, sa pangingisda, sa paglalambat. Pero kung naligalig ang iba sa dambuhalang isdang ito, ibahin daw ang ka-wonder nating si Herbert na ang bestie, ang 25 years old na si Ali. Parang rare siya na species na isda. Parang pumunta doon yung interest ni tatay. Yun, nakakawala ng stress, nakakawala ng problema habang pinapanood, pinapakain. Ang kanyang monster fish pet, sa isang pondarium daw niya inaalagaan. Sa isang linggo, gumagastos daw siya ng 500 pesos para sa pagkain ng kanyang alaga. I wonder, bakit mahilig ang mga Pinoy sa pag-aalaga ng monster fish? Nagbibigay po siya ng swerte. Sa totoo lang po, sa tagal ng panahon na nandyan po siya, nakita namin naging successful po yung mga kapatid ko, sila nanay. Nakatapos po, nakarating sa ibang bansa, yung mga kapatid ko, naging successful. Kung may sightings tayo, nakita natin doon sa isda at medyo may kalakihan na, i-report natin sa kinaukulan, sa BIFAR, sa DNR na merong sightings ng gantong klaseng isda.